Memoria de los Presbiteros, Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos y Don Jacinto Zamora, ejecutados en el Pasíbulo de Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo derecho a dedicaros mi trabajo como a víctimas del mal que trato de combatir. Sirvan estas páginas como tardía corona de hojas secas sobre vuestras ignoradas tumbas, y lodo aquel que sin pruebas evidentes ataque vuestra memoria, que en vuestra sangre se manche los manos. Buenos días a todos ustedes. Kalahati lamang ang ako ng makinang militar. Bakit hindi natin Kapag bibilisan pa ay maglalagos tayo sa bakit yun. Nangyaring walang iisamang maayos na lawas ng pagito. Ang lunas ay napakadali. At sa katotohanan ay hindi ko akalain na wala ni sino man na nakaisip. Pagbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit Don Simon, saan ka kukuha ng ibabayad sa manggagawa? Di na kailangan doon kustodyo sapagkat ang gagawa ay ang mga bilanggo. Walang sapat na bilanggo. Kung kayo piliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda, Kaguluhan lang na idudulot niyan. kaguluhan? Oh, Basilio, O Kapitan, kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? tulad ng dati, ayaw pa rin niya magpagamot at ngayon po ay inutusan niya ako pumunta sa San Diego upang tingnan ang mga pahapahay niya. Ah, ganun ba? May baka, kamusta na nga pala ang tinatag niyo sa linya ng Wikang Kastilyo? Mabuti naman po, makahanda na ang mga paaralan at ang mga guro. Palagay ko, hindi matutuloy yun. Kaya ako tutunan niyo ang Israel. Matutuloy po, pagkat hinihintay na ako ng permiso. Pagkatapos magpag-usap ang pagkahiling ng Kapitan General, tinigaluhan po namin siya ng 2 lokal kastanyo at nangako tutulungan niyo kami. Saan kayo kukuha ng pera? Ang bagong bawat eskwela, ang mga guro hati sa Pilipino at Kastila, ang mga kagamitan ng manehan ng mayaman sa makaraig at ang isa sa kanyang bahay. Mabuti naman kung gano'n. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko na pumunta sa taas. Sige, mauna na ako. Sige po, Kapitan. May ba nga, ano nga pala yung sinabi ng Chorino tungkol kay Paulita? Teka kaibigan, tila yata ikaw ay nagmula ng ating mapag-usapan ng iyong kasintahan. Ang umiibig nga naman. Kung sa bagay, ibig-ibig naman talaga yung kasintahan. Ang ganda na eh, mayaman pa. Kaya lang ano? Teka kaibigan, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lang masabihin ay, kaya lang, lagi niyang kasama ang kanyang tsahe ubod ng sungi. Palabasa ay matanda. Magandang umaga sa inyo. Tila kayo ay nagkakatuwaan. Ah, Basilio, ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Gano'n na nga ako. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po Ginoo. Magkalapit lang ang aming bayan. Bakit? Hindi pa po ba kayo nakakating sa kanilang bayan? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Sapagkat ang mga tao doon hindi naman hindi ng alahas. Sa palagay ko, ang mga tao doon mga mahihirap. Sadyang hindi lamang kami pinili yung mga gamit, hindi naman namin kailangan. Bueno, eto, saluhan niyo lang ako uminom ng serbisa sa itaas. Bakit mga guro? Hindi po kami umiinom. Hindi uminom. Ika nga ni Padre Camora, masama ang puro tubig ang iniinom. Ang tubig lamang ang iniinom ni Padre Camora, ang wala sigurong Diyos sila maririnig. Tulad ng ating buwan, ang matabang tubig ay nakamamatay. At kapag ang tubig ay nagalit, ito ay maaaring lumawag at maging dagat na handang magwasak at pumatay.
At kapag ikaw naman ay pinainit at magisingaw ay handang tumunaw. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghan na ito? Yan ay hindi kababalagan, Senyor. Yan ay bantas ng kalikasan. Bueno, pero ito dami. Napakatapang mo sumagot eh, Don Simon. Ang tawag nila kakapag-inakbot. Halos kinatatakutan ko. Pero, parang namumukhaan pa ang tao niyo. Siya ang tinatawag na kayumangging kardinal. Kardinal? Kamahal-mahalang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sanggunian ng Kapitan General. Ganun ba? Ano? Saan naman kayo nagtago? Hindi niyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Ay nako, hindi ako nagtatago. Nakakita na ako ng ilog at tanawin. Ang makabuluhan lamang sa akin ay yaong mga alamat. Kung alamat din lang ang pag-uusapan, mayroon din yan ang ilog Pasig. May alamat ng malapad na bato, batong sagrado na pinanahanan ng mga espiritu. Mayroon ding alamat, ang alamat Dunya Victorina na alam ni Padre Florentino. Lahat ay nakakaalam niyan. Ngunit, Padre, hindi ko alam ang alamat na iyan. Mawalang galang. Ngunit kapitan, alam niyo ba kung saang dako ng lawang patay na ito ang nagngangalang Ibera, Navarra o Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga pala. Saan nga ba? Kapitan, may naiwan bang mga sakuwi? Ayon sa kabo ng makawal na tumugis kay Ibarra, Nandito pa si Crisostomo Ibarra. ngayon gustong 13 taon na ang nakalipas simula nang iya'y mangyari. Kung gayoy, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa siyang filibustero? Ha! Yun ang sinatawag na napakamurang libing. Hindi ba pa dito na? Sadyang hindi talaga magkakaroon ng marangal na libing ang filibusterong katulad nila. Filibustero! Kuya, sa iyong palagay ako kayo makapag-aral din sa Maynila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Huli. Kailan kaya siya makakapunta sa Maynila upang mag-aral? Kuya, Sa isang taon, magsaya ka na ng mahaba sapagkat ikaw ay mag-aaral na sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama? Alam mo, Ama, iniisip niya si Basilio sa mga oras na ito at ang pangako sa kanyang pakasal nito. kuya naman. Maganda ang ayon natin ngayon, Ama. Maganda? Ngunit ano ang iyong ipinag-aalala? Ang mga praile, Ama. Magpaumanhin ka.
Ipagpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buwaya at ang kanyang kamag-anak ay sumama sa kanya. Telesfor, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano at naparito kayo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaki niyan. Kung hindi magbabayad, ay ibigay na lang sa iba ang tungkulin na paglinang ko. Tama! Kung hindi ka magbabayad, ang lupa ay ililinang ko na lamang sa aking kasambahan. Ako ang nagtanim dito at nag-ani. Ibinuhos ko ang dugo at pawis upang maihaw ng pamilya ko sa kahirapan. Pero hindi sa iyo ang lupang inililinang mo. Ito ay pagmamay-ari ng korporasyon. May kasulatan ba kayong nagpapatunay na ito ay may-ari ng korporasyon? Meron! At nasaan naman iyon? At bakit gusto mong makita? Sapagkat hindi ako mababayad ni katiting ng buwis kapagkat hindi ako nakikita ng katibayan na sa inyo nga ang mga pagmamay-ari ng lupain ito. Anak, huwag ka nang nagmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang mahihitang patuloy kang magmamatigas. Handa akong makipag-usapin. May paglabang lamang ang aming karapatan. Kibarbaridad! Hulihin ang kanyang anak na lalaki at gawing gwardiya sibil! ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi ay mamamatay iyong ama. Saan ako kukuha ng ₱500? Ang mga alahas. Di ba laman nitong agnos? Handog ito sa akin ni Basilio. Ngunit ito'y hindi sapat. Tama. Mamasukan mo na ako kay Manapin siyang bilang utusan. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinasapit ko. Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok dito tayo nagkita. May 3 taon na ang nakakaraan. Sa aking palagay, ikaw ang isang taong nanandog sa akin ang pakikiramay. Kakaligaya ko kung ako na may makatutulong sa inyo. At sa tingin mo, sino ako? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinagpapalagay ng lahat maliban sa akin, napatay na. At ang tinabong kong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari ka masawi sa aking mga kamay? Totoong ako'y naparito, 13 taon nang nakaraan. Upang dakilain ng isang kaibigan na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon ako ay nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain na ang laso na naiwan ay tuluyan ang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, di pinapitigan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At sa wikang ito, ang siyang tuluyang magbubuklod-buklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito
Itatago lamang ng huwad ng wikang itong ating makarapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. At ano? Iyon na lamang bang hayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa? Na tinatapak-tapakan ng mga taong siya mismo pumatay sa kanila? Ano gusto niyo gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipanglaban ngayon ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaari hukay ng aking ina at iharap sa hukuman ng kanyang bangkay. At pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. At ngayong nalaman mo na ang sanglin. At kung mabubunyag ay ikasasawi ko. Ngayon, yung buhay ko ay nasa kamay mo. Basilio, tayo ay nagbibilang sa mga taong uhaw sa katila. Tulungan mo kung pabagsakin ang pamahalaan. Isipan ko muna. Ibusin ko. Mamamatay ang mahihina at matitira ang mga malalakas. Kaunting tiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librano Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librano. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librano Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librano Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de la peste y todo mal. Hay nako bata ka, hindi ko alam kung ano ang itinuro sa iyo ng mga magulang at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Pasensya na po. Pasensya? Hay nako. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Sumagot ka nga! Aray! Opo. Libranos de la peste todo mal. Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay niyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor de la peste todo mal. Kapag hindi mo makabisado ang dasal na yan, hindi ka papatawarin ng Diyos. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librado Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Librado Señor de la Peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ang mga lupon ng estudyante ay hindi ng upang makapagbukas ng isang akademiko ng wikang Kastila. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Excellency! Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. Sa katunayan, isa sa namumuno nito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa palagay ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay niyo, Senyor? Lalahanin niyo po, General, na ang wika ay sa makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Pobres estudiantes. Magandang hapon mga Ginoo at Binibini. Mayroon nga pala, mayroon ako ditong mga kwintas na dati ay kay Cleopatra. Tingnan niyo. Tingnan niyo, Binibini. Nga pala, meron din ako ditong singsing na dati ay pagmamayari ng isang mambabatas na Romano
Ito ay natagpuan sa isang labi sa Cartago. Marahil yang ipinadala ni Hanabi matapos ang ligmaang Canis. At saka mga Ginoo at Binibini. Nagdala rin ako dito ng isang mamahaling hikaw na dating pagmamayari ng isang babaeng taga-Roma. Tingnan nyo. Na nakuha sa bahay liwa-liwa ni Anyo Mosio sa taga-Pompeia. Ginoong Simon, mayroon ka rin bang rosaryong na nabindisyonan ng Papa? At mga bagay na nanggaling sa Roma at mga padibusyon? Ang sabi ni Inay ay nagbibigay din ito ng sariling kapatawan kahit hindi ka mangungkisal. Sinang! Ano ka ba? Parang hindi ka dalaga. Masakit yun. Teka. Meron ako dito ng mga hinahanap niyo. Narito na ang mga antigong alahas. Ang singsing na dating pagmamayari ni Prinsesa de Lambel. Ang hikaw sa dama ni Maria Antoinette. Ay, ang gaganda! Sinang! Ano ba? Tingnan niyo, Kabisang Tales. Mayroon akong isang kahon na katulad ng sa mga gamot na kinatataguan ng buhay at kamatayan, naglason at naglunas, at sa pamamagitan ng isang dakot ito'y kayang paluhain ng lahat ng mamayan sa Pilipinas. Kayo, Kabisang Tales, mayroon ba kang ipagbibili? Ang lahat ng alahas ng aking anak ay naipagbili na. At ang natira ay wala na ganoong halaga. At ang Agnos ni Maria Clara? Oo nga, tama. Oo. Iyon ay isang lakit na may lamang brilyante at esmeralda na isunuot ng aking matalik na kaibigan bago siya nagmongha. Oo, ibig ko ang disenyo. Magkano mo ba ito'y pagbibili? Kabisang Tales? Nagustuhan ko. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? O ibang gusto mo, ipagpalit mo sa ibang hiyas? Kabisang Tales, 500 piso. 500. Pagbili mo na. Kung ako'y itatago ko na iyang parang lilikya. Ang mga nakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya'y payat na. Mahina at halos hindi na makapagsasalita, kaya't ipinagpapalagay nila na siya'y mamamatay na santa. Mataas pa naman ang pagtingin sa kanya ni Padre Salve. Siya ang Padre Confessor nito. Marahil iyan ang dahilan kung bakit ayaw ipagbili ni Huli ang Agnos at pinili pa niyang isanla ang kanyang sarili. Kung tutulutan ninyo lamang ako, ay pupunta lamang ako sa bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago magdilim. Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nagudyok sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimithian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay, sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihingan namin kayo ng malaking tubos. Telesforo Juan de Dios. Hindi ba't si Placido iyon? Alam niyo ba kung saan paaralan siya nag-aaral? Ang balita ko, nag-aaral siya sa UST at nasa ika-4 na taon na siya ng Bachelor in Arts. Ang pinakamatalinong estudyante ni Padre Valerio. Alam mo bang nangharana kami sa Tiyan Kasama ko si Padre Camora. Walang bahay ang hindi namin napanhik. Ang ganda na nung isang babae. Si Huli, yung katipa ni Basilio. Ano nga yung tinuro kahapon? Matagal na kasing walang klase Oo nga Placido, magbayad ka nga ng 3 piso o 4 na piso na. May pera ka pa naman para sa ating ipagtatayong libulto.
At saka Placido, gusto mo bang mag-diapichido tayo? Nakakatamad kasing pumasok eh. Ayoko, ikaw na lang. May aralin pa akong kailangan sa uluhin, yung tungkol sa salamin. Napakaganda naman niya. Sabihin niyo na lang sa profesor na may sakit ako. Susundan ko lamang ang napakagandang babaeng iyon. Pirmahan mo ito agad. Ito ay isang protesta sa kahilingan ni Maria Caraig sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ko maaaring pirmahan yan. Hindi ako maaaring pumirma sa kung anong hindi ko nauunawaan at hindi ko pa nababasa. Magandang umaga po, Padre. Ah! Padre! Hinahanap po kayo ni Padre Fernandez. Ha? Saan? Sasamantalahin mo na ang pagkakataon upang tayo makapag-usap. Kaya lumabas muna tayo upang makapag-usap tayong lahat. Kaninang umaga nakipagkita ako kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin na sa Lisbanyos pinag-usapan ang lahat. Ang lahat daw ay tutol, ngunit hinayaan nila na ang kataas-taas ang paaralan ng primarya ang magdidesisyon. Ngunit hindi naman kinikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. Ngunit ang sinabi niya ay si Don Custodio. Isasambunin ng lupon ang magdidesisyon. Paano kung labang sa atin ang desisyon? Hindi ang sinabi ko kay Padre Irene. Ngunit ang sabi niya sa akin ganito, malaki na ang ating kinamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan na maiumang sa isang kapasyahan. Sinabi rin ni Padre Irene na kung makikipagkilala tayo kay Don Custodio, ay magagawa natin hilingin ang kanyang pagsang-ayon. At sa papaanong paraan naman natin siya makikipagkilala? Dalawang paraan ang sinabi ni Padre Irene. Ang inchik na si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepay! Tingnan pa natin ang isang paraan. Maaari namang si Ginong Pasta ang ating lapitan. Ang abogadong hinihingian ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking main. Ang problema lang natin ngayon ay kung paano natin siya lalapitan kung pakiusapan si Don Custodio na tayo ay paguran. Di ba't si Girong Pasta ay may isang kanabuyong malalaki? Wala ba ibang paraan tungkol sa paghahandong ng kanilang mga kalabuyo? Huwag kang ang maarte. Isipin mo na lang ang ginawa ang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung ating muna susubukan ang mga paraang hindi mahalay tingnan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Kapag ako hindi nagtagumpay, tsaka lamang natin gawin ang iba pang mga paraan. Marahil ay tama si Sagani. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pagkikipag-usap niya kay Girong Pasta. Ikaw pala, Sagani. Maupo ka. Maraming salamat po. Kumusta na si Florentino? May kailangan ka ba? Ayos naman po ang lagay ng aking main. Sige, magpatuloy ka. Marahil ay alam niyo na po ang tungkol sa balak ng mga estudyante na magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ito ay isang bayan ng mga plano at panukala. Nais po sana namin humingi ng tulong sa inyo upang mapakiling si Don Custodio sa amin. Oo, walang makakahigit sa akin pagdating sa pag-ibig sa tinubuang lupa at paghahangad ng pagsulong. Ngunit hindi maaaring sumulong ng ganun-ganun na lamang. Hindi ko alam kung batidin niyo ang aking kalagayan. Isang kalagayang masela. Marami akong ari-arian. Kailangan kumilos na may lubos na pag-iingat. Hindi po maaaring hangarin namin ilagay kayo sa kagupitan. Ngunit kahit napakaunti ang nababatid ko tungkol sa batas, mga kautosang hari,
mga lathala at mga kapasyang umiira sa ating bayan, ay nakala kong hindi magkakaroon ng kaalaman ang makatulong sa mga adikain ng pamahalaan. Isa lamang po ang aming layunin at sa paraan lamang kami nagkakaiba. Diyan nga nariyan ang suliranin sa karaniwang sabi. Ang gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang mga panukala ay makasusukat. Inakala ko na ang pamahalaan ay dapat na humanap ng matibay na saligan. Binata, nararapat na iwanan sa isang tabi ang mga hakbang na iyan sapagkat mapanganib. Dapat pagkatiwalaan natin ang pamalaan. Paumanhin, naiintindihan ko ang nais niyong sabihin. Kung gayon, mauna na po ako. Kaawa-awang binata, ako man ay nagkaroon ng ganoong kaisipan. Ang tagumpay ay hindi nagbibigay ng kapanatagan sa kaisipan. Ang bawat bansa ay may sariling pagpapahalaga gaya ng pagkakaroon ng sariling klima at mga sakit. Kaawa-awang binata, kung lahat ay nag-iisip na gaya niya ay hindi ko sasabihin hindi. Kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Napakatagal naman, may pupuntahan pa ako. Don Custodio. Custodio. Pumunta lamang ako dito upang sabihin huwag muna tayong magkita. Nagkakagulo na ang mga estudyante ngayon at baka ako'y pamanmanan. Custodio, aking iniibig. Ikaw naman eh. Custodio naman eh. Sige na. Ano ba, Pepay? Baka may makikita sa atin. Custodio, alam mo kasi, namatay yung tiyahin ko, kaya kailangan namin ng pampalibing. Tiyahin? Di ba 3 taon nang patay ang tiyahin mo? Ay, yung kapatid pala ng tiyahin ko. Oh, eto, wala akong barya eh. Salamat, Custodio. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Kiruga? Si Senyor Simon. Ano Kiruga? Kamusta ang iyong negosyo? Senyor Simon, mahirap ang aking negosyo. Anong mahilap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka lang maabala. Pero, Senyor Simon, marami na may utang sa akin na di ko na masisingil. Wala din bigay resibo sa akin, kaya di ko rin sila masisingil. Kung gayon ay ilapit mo sila sa akin. Kiruga, mayroon akong ipapasok na ilang kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mapanganib yung Senyor Simon! Huwag kang mag-alala. Ako bahala dyan. Ano, Kiruga?
Nanawaan mo ba? Siya. Basta mahuli ng maraming tao Senyor Simon. Hindi ako sasabit Sa akin ang lupang ito! Wag! 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 Para sa aking lupa! Sadyang wala na talaga ang modo mga kabataan ngayon. Ikaw ang dahilan kaya nabigo ang balak namin mapatatag na Akademya ng Wikang Kastila. Ako nga. Kaya dapat niyo kong pasalamatan. Pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 4 wika ang ating bansa? Lalo lang tayo hindi magkakaintindihan yan. Wala sa ayos yan. Sa paglaganap ng Wikang Kastila ay lalo tayong mapapalapit sa mga pamahalaan at lalong magkakaintindihan. Dahil sa iyong ginawa, para mo na rin hinarangan ang pag-unlad ng ating bansa sa susunod pang 100 taon. Isang malaking kamalian. At ano ang inyong mga balak doon? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong mga utak sa ibang pag-isip? Lalo lang kayo maging pilay at pipit. At anong ibig sabihin? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag ito'y nawala, ay wala ng karangalan at ang bayan ay tubig na. May punto kayo, Senyor Simon. Ngunit hindi natin maaaring talikuran ang buong daigdig. Kailangan nating matuto ng wikang Kastila para tayo magkaunawaan. Kung ganyan ang inyong mga isip, ay wala na akong magagawa. Habang buhay na kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala. Subalit sa pamamagitan ng pagwawalang buhay ay hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Hindi nyo kami mapipigilan. Sapagkat nasa panig kami ng batas. Kami ang nasa tuwid. Magandang umaga, Basilio. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina ng pulso. Wala nang ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Anong pakay niyo, Ginong Simon? Naparito ako dahil sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng mga api o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi? O sa panig ng inaapi? Di ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Dahil sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala na universidad, wala na mag-aaral, wala na magpapahirap. Ang paghihimagsik ay pagtitiwakan. Ang paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Hindi, Don Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan ang walang paglipas. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong ikaw ay hindi na Pilipino kundi isang busabos na Espanya. Yan ay hindi totoo. Oo, sige.
Alang-alang sa alaala ni Ilyas, maaari mong pamunuan ng isang hukbo at lusubin ang Santa Rosa at kunin mo ang isang taong ikaw lang mismo nakakilala, si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Paano nangyari ito? Sa ika-6 ng hapon, nang siya'y mamatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Nang sabihin nila ang lahat sa akin, pagbalik ko ay isang liham mula kay Padre Salve na ipaaabot kay Kapitan Tiago, nadala ni Padre Irene. At dahil na rin sa sulat na iyon, kung kaya't nawala ang kapitan. Hindi maaari to. Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara at niligtas ko siya ngayon. Minahon ka din ng Senyor. Hindi. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi nalaman na ako ay buhay. Namatay siya na hindi nalaman na ako ay nagbalik para sa kanya. Hindi. Ginong Simon! Kaganda ng araw. Hindi ba nito? Kasarap maglakad sa ilalim ng mga puno. Kung sana'y... Hoy! Binata! Ano na ang balita sa esposo kong si Tiborcio Pilantot? Hindi ba't ikaw ang nahilingan kong maghanap sa kanya? Baka alam na tingin mo kung nasaan siya. Abay, sabihin niyo sa akin kung buhay pa o patay na makapag-asawa na ako muli. Hindi ba Juanito? Pamanhin, Senyora. Ngunit wala pa po kaming balita tungkol sa inyong asawa. Siya nga pala, tiya. Bigyan niyo pa ng oras si Isagani upang kayo ay matulungan. Siya naman po, kung maaari ay mauna na kayo ni Juanito sapagkat nahulog ko yata ang aking abaniko. Mabuti pa siguro at mauna na kami ng motyong gupitong binata nito at magkasarilan. Juanito, halika na bago pa magbago ang isip ng aking pamangkin at hindi kita masaya. Bakit kasama mo naman ang binatang iyon? Napapansin kong madalas na kayo magkasama. Tila ba may hindi ka sinasabi sa akin?
Nagsasalas ka ba, mahal ko? Hindi ko naman nais na lagi kang nakasama. Si Juanito, siya laging iniimbitahan ni Tia Turina sa tuwing kami ay lalabas. Huwag ka nang magtampo. Sige na, gumawa naman ako ng paraan upang tayo mapag-isa, hindi ba? Upang makasama ka, kahit saglit lang, ay nagawa akong magsinungaling kay Tia Turina. Ikaw nga eh, kanina ko pa napupunan na pinagmamasan mo ang isang dalagang prinses. Huwag mo ipasa sa akin ang sisi. Hindi ko alam ang tungkol sa dalagang prinses. Kung ngayon, kaya ako pala ang mali. Paulita, alam mo naman para sa'yo lamang aking nalito. Ikaw lamang ang unay kitang masura sa vida. Alam mo namang simula na makilala kita, ay ikaw ang pinakamagandang babae sa aking paningin. Na noon ay sa bayan ko lang iniukol. Ngayon ay masasabi kong kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Darating ang panahon at magiging malayan ang Pilipinas. At sa panahon yun ay saka ko lamang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap! Pangarap! Ano ang mga salitang iyon? Paulita! Umuwi na tayo! Napakainit! Halika na, Paulita! Bilisan mo dyan! Dahan-dahan, Tia Turina! Magandang hapon at paalam. Salamat. Gusto mo, Ibarra? Ako nga. 13 taon akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon akong naghintay. Nag-alala. Umasa na maituwid ang inyong kamalian. Pinipilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kayong karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko, patay na! Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Hindi! 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 Hindi maaari! Hindi! Paulita! Paulita! Para sa nalalapit na kasalan na Paulita at Juanito. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Paulita! Ginoong Simon, isa ako sa mga anak at kapatid ni Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Noong may himagsikan na hindi ako nakialam at sila'y nabigo, ngayon ay pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman, kundi galit at pag-inganti. Ngayon ay handa na ako. Handa na ako para maglaban ng aking bayan. Bakit naparito ka? Naparito ako upang humingi ng kapatawaran at iabot ang aking pakikiram.
Hindi ko alam. Sa gabing yun, namatay ang aking pinakamahal. Nabigo rin ang kilusan dahil sa akin. Dahil urong-sulong ang aking mga desisyon. Dahil umibig pa ako noon. Ngayong patay na ang aking puso, ay wala ng dahilan para umatras. Parito rin ako upang kasama ang aking sandatahang kamaling. Kung gayon, ay samahan niyo ko. Sige, pwede na kayong umupo. Lampara? Isang lampara? Nasaan naman ang parang yan? Dinamita? Oo. Ngunit, hindi ito basta-bastang dinamita. Ito ang kasawiyang naiambak. Mga kagagawang walang katwiran at mapangapi. Ano ang ibig mo sabihin? Sa makalawa, ay ikakasal ang anak ni Don Pilais. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang gitsa ng lampara, sasabog ang bomba. Kakarinig ng isabog ang Pilipinas. At pagkarinig ng putok, ang mga inalipin na pamalaan ay lalabas na may dalang mga sandata at makikisama sa atin. Kung gayon ay hindi nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon ang kaimbak ng mga baril at pulbo. Mamamatay lahat ng mga mahihina at lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit na mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio, Mistizo, Intsik at Kastilang duwag kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan na hindi magpapaapi. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngunit, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo. Paulita, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre.
tayo ngayon upang ipagdiriwang ang pag-iisang dibdib ng aking pamangkin na si Paulita at ang kanyang kinakasama na si Juanito. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Nakarating na po si Senior Simon. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayoy, maghanda na kayo. Para sa bagong kasal. Senior Simon, akala ko hindi ka na makakarating. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Maraming salamat, Senior Simon. Napakagandang ilawan. Maaari na ba itong gamitin? Oo naman. Bakit hindi? Naway magsilbi niyo itong tanglaw sa pagdiriwang na inyong pag-iisang dibdib. Maraming salamat, Don Simon. Walang anuman. Hindi sila dapat madamay. Ililigtas ko sila. Papasukin ninyo ako! Ililigtas ko sila! Hindi ka maaaring pumasok dito! Papasukin ninyo ako! Umalis ka na dito! Anong ginagawa mo dito? Sagani, tara na! Umalis tayo dito! Bakit ka alis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Ibig ko siya makita. Gusto mo ba mamatay? Ano ka mo? Kung inyo pong mamarapatin, ako ay alis na. Sapagkat may dadaluhan pa ako isang paanyaya ng aking kaibigan, General Don Custodio, Paulita, Juanito, Doña Victorina, mga binibining, Padre, magandang gabi sa inyong lahat. Sandali lang, Senyor Simon. Yung kargamitong mga baril, kailan mo kukunin? Sandali lang, Iloga. Nagmamadali ako. Pero, Isagani, makinig ka sa akin. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Isabog yun anumang oras ngayon. Tara na! Sasabog? Anong sabog pinagsasabi mo? Sandali, tara na. Huwag na tayo maaksaya ng panahon. Ngunit si Paulita! Nasa loob si Paulita! Papalain nawa ka ng Panginoong may kapal. Mag-iingat ka, kaibigan. Nakasulat dito. Manny Casel Paris. Crisostimo Ibarra. Isang biro lang iyon. Hindi magandang biro iyan. Isang pagbabanta galing sa taong matagal nang namayapa. Si Ibarra, sa kanya ito. Sulat kamay na ito. Tuloy ang kasiyahan. Walang dapat na ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat. Padre Irene, taas na lamang ng isa. ako, Magnanakaw! Habulin ninyo ang magnanakaw!
si Cristobal Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya lamang tayo sa ating mga kilos. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? At ano ang kanyang ugnayan ni Cristobal Ibarra na nagbigay ng nagparang iyon? Simon, alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Ha? Taksilong Simon na yan! Hulihin at ikulong! Senyor Simon, hindi na tuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon niya ang lampara sa ilong. Sige na. Tumakbo ka na. Iligtas mo na yung sarili. Pero... Wala nang pero. Tumakbo ka na. Bakit mo kami pinabayaan? Wala na si Maria Clara. Wala na rin dayan upang ako'y mabuhay. Oh Simon, gabing-gabi na. Ayos ka lang ba? Buti naman, gising na kayo, Senyor Simon. Ayos lang ba ang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Makaraan ng ilang sandali ay mawala rin ang lahat. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko! Kayong matakot, Padre. Lumalalim na ang gabi. Nais kong lahat sa inyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin na totoo ang Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyaan ng Diyos. Padre, ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, ako ay nagbalik upang pakasalan ang minamahal kong si Maria Clara. Ngunit hindi ito natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang sa galit at paghihigante. Kagustuhan niya ang nangyari. Hindi na tuloy ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang na lang natin ang kanyang kakusahan. Palagay niyo po ba ang Diyos ang nagkaloob nito? Walang makapagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinutulungan?
sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Anong ibig mong sabihin? Bakit niya ako pinarusahan at hindi ang masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Ang karangalang pagligtas ng isang bayan ay hindi kakampi ng katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw ay magiging malaya ang ating bayan ay hindi dahil sa masamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan at ang kabanalan ay pagtitiis at paghihinagpis. Iniisip ko ng Diyos ang kalayaan ng ating bayan. Bago natin hangaring makamit ang kalayaan, ay kailangan mo nating patunayan sa ating puso na tayo ay handa na sa pagsasanti. Sa kalayaan, kailangan makipaglaban. Kung walang dakilang adikain ng isang revolusyon, magtagumpay man ay sa parinitong kabiguan. Sapagkat ano ang halaga ng kalayaan kung ang alipin sa ngayon ay siya rin naghari-harihan kinabukasan. Ngayon, payapa na aking kalooban. Malibing kanawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin kang tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng araw. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok